Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay sa gawaing ito ng online daily devotion ng St. Paul United Methodist Church. Welcome po kayo at sa mga kapatiran po na lagi naming kasama tuwing umaga, naway maramdaman ninyo ang pagyakap ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa patuloy na pagpapalakas ng ating buhay espiritual. Tayo po muna ay sandaling manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay iyong ibinango ng may malakas at malusog na pangangatawan. Maraming salamat po sa panahong itong pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sa mga anak mo, Panginoon, nakasama namin sa gawaing ito, bagamat kami, Panginoon, ay hiwa-hiwalay, pero isa ang aming layunin, ang mapagtibay at mapalalim ang aming pagkakilala sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa umagang ito at nawa madama namin ang iyong presensya. Buksan mo po ang aming puso't isipan upang maunawaan po namin ang tunay na mensahe na aming mapapakinggan at aming mababasa sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay karugtong po nung kahapon sa aklat ni Lucas, kabanatang 17, talatang 15 hanggang 19, na ganito po ang ating mababasa. Nang napuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang salita. Ang pangyayaring ito ay naganap noong si Jesus ay naglalakbay papuntang Jerusalem. Nagdaan po siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayaan at nagsisigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang napansin ng isa sa 10 na siya'y gumaling at luminis, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. At ayon sa kwento, siya ay isang Samaritano. Ang Samaritano ay napakababa sa tingin ng mga Hudyo. Pero ano po ang gustong makita sa mga talatang ito? Kapag tayo po ay may mga dalahing mabibigat, o problema na hindi ordinaryo or may kabigatan, lumalapit tayo sa Panginoon at nananalangin. Alam nating ang Diyos lamang ang makatutugon sa ating problema. So ang tanong po sa atin, ano ang inyong tugon kapag tinugon ng Diyos ang ating kahilingan? Sa kwento po kasi na ito na ating binasa, nang mapuna o nang mapansin ng Samaritano na siya'y gumaling at malinis na, nagbalik siya kay Jesus. At siya po ay sumisigaw ng pagpupuri. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. So ganoon din po ba tayo pag natanggap na natin ang tugon ng Diyos sa ating mga daing o kahilingan? Marami po sa mga taong hindi ko po naman po nilalahat, na pag natanggap na nila ang hiniling nila sa Panginoon, gano'n na lamang, tuwang-tuwa sila.
Sa sobrang kasiyahan, nakalimutan na nila na lumapit sa Diyos. Ini-enjoy na po natin yung blessing, pero nakalimutan natin yung nagbigay ng blessing. Nais ng Diyos na marinig sa ating mga bibig at makita ang pagpapahalaga natin sa Kanya. Di po ba nang magbalik ang isa para magpasalamat, hinanap ni Jesus ang siyam? So sa 10, isa lang ang nagbalik para magpasalamat. Kung kayo po ang nasa kalagayan ng Panginoon, matutuwa po ba kayo? Mayroon po akong isang pastor na kakilala, dumaan po siya sa isang pagsubok na na-diagnose po siya na may cancer. Stage 3 po, colon cancer. Nagtatrabaho po siya bilang engineer sa isang malaking kumpanya. Maganda ang kanyang kinikita, kaya't nakapundar po siya ng maraming ari-arian. At noon po siyang nagkasakit, nagpunta po siya sa Singapore at doon po siya nabigyan ng lunas at gumaling. Nang siya ay cancer-free na, napag-isip-isip niya na wala palang halaga ang mga bagay na pinundar niya dahil naubos din sa pagpapagamot. Kaya't pinagdesisyonan niya na lamang na ipaglingkod ang buhay niya sa Panginoon. Dahil itinuring na niya ang kanyang sarili na siya ay patay na. Pero dahil siya'y binuhay ng Panginoon, alam niya sa sarili niya na mayroong pang plano ang Diyos sa kanyang buhay. Naisip niya na binigyan siya ng isa pang pagkakataon ng Diyos para muling mabuhay. Kaya the best na kanyang naisip ay yung ipaglingkod ang kaniyang buhay sa Panginoon. Kaya't nag-decide po siya na magpastor. Sabi po niya, hindi lang pasasalamat ang kaniyang tugon, kundi nakahanda siyang ibigay ang kaniyang panahon sa paglilingkod bilang tugon sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng Diyos sa kanya para mabuhay. So minsan ginagamit din ng Panginoon ang mga pagsubok para magbalik loob tayo sa Kanya. Maaring ito talaga ang plano ng Diyos sa buhay ng taong ito. Pero hinayaan siya na gawin ang kanyang gusto. Pero gumawa din ang Diyos ng paraan para yung plano niya ay maisakatuparan sa buhay ng taong ito. Kaya nga mga kapatid, anumang sitwasyon natin sa buhay, ipagpasalamat natin ito sa Panginoon. Hindi lang sa panahon na tayo ay maayos ang kalagayan, maging hindi sa magandang pangyayari sa ating buhay ay ating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat maaaring ito ay Kanyang ipinahintulot para ituro sa iyo ang daan para ikaw ay mapabuti ang kalagayan. Sabi nga po sa Romans 8 verse 28, everything works together for good. Tayo po ay manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Dakilang Diyos, maraming pagkakataon sa buhay po namin. Ang nilalasap namin ang iyong mga biyaya. Tinatanggap namin ito, O Panginoon, ng may kagalakan. Pero dahil, Panginoon, sa sobrang kagalakan, minsan nakakalimutan na namin na ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw, O Panginoon, ang nagbigay sa amin ng mga bagay na aming kailangan. Madalas, ini-enjoy namin ang mga bagay na pinagkakaloob mo po sa amin. Pero patawad, Panginoon, sapagkat minsan nakakalimot kami. Nalilimutan namin na meron kaming Diyos na higit at dapat naming pasalamatan sa buhay na ito sapagkat kung wala ka, wala kaming magagawa. Alam namin, Panginoon, na sa pagkakataon, may mga pagkakataon sa buhay po namin na minsan sa aming mga sarili kami nakatuon. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging maunawaan ang mga bagay na mahirap unawain. Alam ko po, Panginoon, nandito ang iyong mga salita upang ituro sa amin ang tamang daan ng pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatili
sa daang aming tinatahak at ilayo kami sa anumang mga gawa ng kalaban na maaring iligaw kami sa daang ito na itinuturo mo po sa amin. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na sa bawat sandali ng aming buhay, huwag kaming mapagod, huwag kaming magsawa sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, sapagkat alam ko, Panginoon, ang mga salita mong ito ang siyang magpapalakas sa amin, ang siyang magbibigay sa amin ng pag-asa upang kami, Panginoon, ay patuloy na tumayo at manalig na ang Diyos na makapangyarihang sa lahat ay aming kasama. At kung kasama ka namin, Panginoon, alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo hahayaang may mangyaring masama sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang siyang may hawak ng aming buhay, ang aming kaligtasan. Kaya po, Panginoon, sa iyo kami lumalapit sa umagang ito. Hipuin mo po ang puso ng mga anak mo na patuloy na nananalig at umaasa sa iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, madama ng bawat isa ang iyong presensya at matuto naman kami, Panginoon, na pahalagahan ang lahat ng ginagawa mo po sa amin, maliit man o malaki. At dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy kong idinadalangin ang mga kapatiran namin na ngayon ay may pinagdadaanan. Dakilang Diyos, patuloy po kayong magpakahayag sa kanilang buhay upang lalo kayo, O Panginoong, maitaas sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, ang lahat ng ito'y aking isinasamot, idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.